Umpisahan na muna natin ito, mga boss chief amo sir. Umpisahan natin sa pamamagitan nitong Vice Presidente na. Yan. Naalala niyo ho ba, mga bossing? No? Naalala niyo po ba, mga kababayan, nung panahon na humihingi pa lang ng budget ang Vice Presidente, ang sabi po nila, mga kababayan, handa naman ho kami, no? Ready kami. Kahit wala pang budget, kahit zero budget pa, kayang-kaya naming magtrabaho. Ayan ang sinasabi ho, mga bossing, ni Inday Sara Duterte na ating Vice Presidente. O, basahin ko muna sa inyo ha. Sabi niya dito, handa kami. Handa kami. Handa ako sa Office of the Vice President na magtrabaho kahit walang budget. O, yan ang sinabi at mga tinuran po ng ating Vice Presidente. Naalala ko din ho, mga boss chief amo sir, pagkasabi po nung 733 million lang ang posibleng ibigay na pondo sa Office of the Vice President. Rektahan, sabi ng Vice Presidente agad. Ay, naku po, madami mawawalan ng trabaho sa amin. Madami matatanggalan ng trabaho sa amin. Biglang ganun ang Vice Presidente. Pumasok agad sa isip ko itong mga sinabi niya. Nakakala ko ba okay sa inyo at magpa-function ang Office of the Vice President kahit walang pondo? Bakit ngayon parang biglang paawa? Dahil daw po, mga kababayan, yung mga maliliit na mga opisina ng Vice Presidente, ano tawag nila doon? Paki-remind nga ako. Yung mga tawag, may tawag sila doon no? Matatanggalan daw po at matatapyasan daw po ng oras, ng trabaho. O biglang nagpaawa, biglang natatapyasan. Kala ko okay at kayang-kaya naming magtrabaho kahit walang budget. At eto ho, ngayong January 15 naman, ang sabi ng Vice Presidente, there is no approved budget for the Medical and Burial Assistance Program of the Office of the Vice President. Naku, favorite siguro ni Vice Presidente yan. Kumbaga, baka maging mala Mary Grace Piatos na naman ho, mga kababayan. Yung dyan. Bakit to? Sabihin mo ganito, humingi ng tulong o ng assistance sa pagpapalibing etong pamilya nito. Ano po ang apelyido niyang pamilya na yan? Pamilya Bikat, humingi ng tulong sa Office of the Vice President. Yung pamilya ganito, humingi ng medical na tulong, 5,000. Ganito, sulat na naman. Baka dumami na naman ho, mga kababayan, yung resibo. Na yung mga nakapangalan doon, wala po sa listahan o wala po doon sa mismong listahan ng OPS. Di ba, mga bossing? Siguro, iniisip na din po, meron namang mga ahensya ng gobyerno ang para dito. Marco Polo, sabi ni Marco Polo, huling live ko na to. Pagkatapos ni Boss Mark, matutulog na ako. Nabasa ko yun, ha? Salamat po sa inyong pagsuporta, Marco Polo. There is no approved budget for the Medical and Burial Assistance Program of the Office of the Vice President under the 2025 General Appropriation Act o GAA, no? We apologize for the inconvenience. Dito pa lang po, no? Vice Presidente versus Vice Presidente, mga kababayan. Yung kanyang mga sinasabi, nagsasalpukan na ho. Doon sa isa, may pagkayabang, September 11. Kaya namin yan. Kahit walang budget. Pero eto na po, nung kinwenta na ng Senado at Kongreso, mga bossing, na 733 million lang ang ibibigay sa kanila at yun lang ang dapat, biglang ang dami na pong hindi gagana sa Office of the Vice President. Biglang marami na pong mga inconvenience na mangyayari ho. Sa totoo lang ho, mga kababayan, dati nagsusumigaw tayo, lagi natin sinisigaw, Leni Lutang! Leni Lutang! Ganon tayo ng ganon dati. Diba? My Pets and Hobbies already subscribe sa second channel mo. Samantalang, parang mas lutang ata yung Vice Presidente natin ngayon.
Ano ho? No? Kay Lenny, kay Attorney Lenny Robredo, mga kababayan, nasasabi lang natin na lutang si Lenny kasi nagpapaulit-ulit yung kanyang sinasabi nung panahon ng eleksyon. No? Nagpapaulit-ulit lang. Yun lang. Yun lang ang basehan natin, mga bossing. Pero doon sa gawa at kawang gawa at pagtulong sa mamamayang Pilipino, maayos naman. Ano? Pero yung vice-presidente natin, mga kababayan, ngayon, kapag pinagsama mo, no, pag pinagharap mo yung kanilang mga layunin, yung kanilang mga pagkilos para sa bayan, medyo malayo po pala. Mas nakikita ko, mas medyo lutang yung pangkasalukuyan na vice-presidente. Sabi dito dati ni Atty. Lenny Robredo, no, nung siya ay nakaupo pa bilang vice-presidente, kahit ano, whatever is given to us, we will make do with that. Of course, we would be able to help more people if we are given more, no, kung mas madaming budget. But whatever is given to us, we work within the budget. We try to pour all our energies to look the private partners. The small budget has never been a hindrance to us. No, hindi magiging sagabal. Ang nangyari ho, mga kababayan, doon po sa kampo ni Atty. Lenny Robredo, nakita nyo naman ho, di ba? No? Kahit na hindi na vice-presidente yan, ay patuloy pa din po yung angat buhay nila. No? Patuloy pa din po na nakakatulong sa sa mamamayang Pilipino. Yung kampo po ni Atty. Lenny Robredo, mga bossing. Sabi ni Monkey D, hindi lang lutang si Sara, may sayad pa. Ay naku, speaking of ganyan. Hindi ho natin masisisi yung mga kabayan natin na sabihin na may sayad ang vice-presidente. Dahil na nga rin po, mga bossing, sa nakikita natin mga pagkilos at nakikita natin na mga sinasabi at lumalabas sa bibig ng ating vice-presidente, mga bossing. No, kagaya na lang ng pagpugot ng ulo, pagputol ng ulo, etc. at kung ano-ano pa, mga boss. O, di ba? Pag meron ng inutusan para ipatege si Pangulong Bongbong Marcos, si First Lady Lisa Marcos, at si House Speaker Martin Romualdez. Biruin niyo po yun. Sabi ni Rayu Kundros, eto pa, Sir Mark, lahat expenses ng OBP may resibo. Yan daw, may resibo. Lahat po. No? 1,200 doon sa resibo na yon, walang record sa PSA. Biruin mo yan? Lahat po puro inventong pangalan lang. Sabi naman ng mga DDS, sabi naman ni Ping Lacson, pwede naman daw yung mga ganun. Pwede naman daw yung mga tawag dito? Mga alias-alias lang. Pero hindi nila ipinaliwanag yung pagpapaliwanag ni Ping Lacson na dapat may hiwalay na envelope para doon sa pagpapaliwanag kung sino sila Mary Grace Piatos, mga kababayan. O, di ba? Pero ayaw pa din hon tanggapin ng mga DDS yung mga ganyang paliwanag. Mga boss, kailangan daw po, pag confidential, pati daw po sa COA, Commission on Audit, confidential din po sa kanila. Biruin mo yan, Naku, baka magalit na at magtampo na sa atin si Janelle Van der Hearst. Nandyan, during the time of Lenny, may resibo, lahat legit. Correct. Iwanan na natin yan. Pumunta tayo doon sa mas mainit na part ho, mga bossing. Nabalikan lang naman natin yan no? Nabalikan lang natin yung pagkakaiba ng dalawang vice-presidente natin. Mga kababayan,